Nagsimula ang anime sa isang tribo na inaatake ng mga pirata, ngunit pinagtatanggol ni Saga ang kanyang fiancé laban sa mga ito. Tumakas sila ngunit hinabol pa rin ng mga ito hanggang sa mahiwa si Saga at nagregla ng napakarami. Ngunit kasabay ng mga pagkidlat ay nabuksan ang lagayan ng sinumpang espada kaya muling nabuhay si Saga na pinagpapatay sila. Nais daw ni Nami na makuha ang legendary sword na matatagpuan sa Asuka Island. Pero walang pake ang captain dahil pagkain lang ang nasa isip niya. Giit ni Robin na kinatatakutan daw ang Red Moon sa isla dahil sa legendary sword na ito kaya nagbigay daw ang mga Diyos ng 3 orb upang pangontra. Patuloy sa pag-aayos ng barko si Usopp habang natutulog lang si Zoro. Nang biglang may tumamang kutsilyo na may pangalan niya. At pag-akyat ni Usopp ay wala na ang swordsman. Nagtungo pala ito mag-isa sa gubat upang makipagkita sa 3 mandirigma. Samantala nasundan pa rin sila ng Navy kaya napilitang tumakas kahit wala pa si Zoro at nagtataka sila kung saan ito nagpunta. Ayaw tumigil ng mga marine kaya pumasok sila sa isla at nagpatuloy hanggang sa rumampa ang kanilang barko. Ang mga Navy ship naman ay hindi nagkasya dahil sa laki. Subalit nanganganib din sila kung mahuhulog sa lupa, mabuti ay tumalbog sa isang hayop kaya nakalanding sa tubig. Samantala meron din palang Navy base doon kung saan pumasok si Zoro. At ang pinuno ng mga ito ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan na si Saga. Bigla itong nakaramdam ng sakit kaya nakiusap kay Zoro ng pabor. Patuloy na naghahanap sila Luffy kay Zoro, samantala si Maya ay lumalangoy at kinuha nito ang 3 hiyas at inalay sa kanilang Diyos. Agad na nagbihis at dinala ng dalaga ang mga hiyas nang makita nito ang mga pirata. Saka pinahaba ni Luffy ang kamay upang magtanong sa babae. Ngunit mabilis itong tumakbo hanggang sa makarating sila sa isang bayan. Nang magbabala ang dalaga na may mga pirata ay kaagad din na naghanda ang lahat dahil hindi na nila hahayaang saktan sila ng mga ito. Pinaliwanag naman ng mga bida na hinahanap lang nila ang isang kaibigan. At nagalit ang isa nang hawakan ni Robin ang bato. Subalit dumating daw ang mga swordsmen kaya iniwan sila. Ito pala ay mga marine na mga tauhan ni Saga na ang pakay ay ang mga hiyas. Nandoon din si Zoro na tinalo ang mga ito na parang si Batusei dahil baliktad ang tilim, saka hinabol ang babae para sa hiyas nito. Ngunit ipinagtanggol ni Sanji ang babae kaya naglaban ang dalawa, kaso nanalo si Zoro sa kanilang labanan. Saka hiniwan nito ang tela at kinuha ang mga hiyas. Nang makuha ang kanilang pakay ay umalis na ang mga ito. Samantala nakarating sila Luffy at Usopp sa isang marine dojo at tinanggal agad ni Usopp ang wanted poster ng captain. Ngunit nagtatanong pa si Luffy kung nakita nila si Zoro, giit ni Toma na papabalik na rin ito. Kinausap sila ni Saga pero mas interesado si Luffy sa espada nito. Nais daw subukan ni Toma si Luffy dahil ito ang tumalo kay Crocodile. At sa isang iglap ay muntik nang mahiwa ang ating bida. Giit ni Saga na hindi na babalik sa kanyang crew si Zoro. Kaya inatake siya ng bida ngunit ang mga tauhan ang tinamaan. Saka nilabas na nito ang mahabang espada na nagliwanag. At agad na sumugod upang patayin si Luffy gamit ito, saka hindi pa rin siya matamaan ng mga suntok hanggang sa masuntok ng bida ang espada nito. Saka balak ni Saga na gawing alay si Luffy para sa espada kaya hindi niya daw muna ito tutuluyan. Pero sinugod siya ng bida at muli na naman silang naglaban saka tumalon at nagkatamaan sila sa ere. Sunod ay inatake siya ni Saga gamit ang apoy na nilalabas ng espada kaya nahulog ito sa bangin. Dahil mag-isa na lang si Usopp ay napilitan din siyang tumalon. Kaso napakaliit ng parachute ng engot. Samantala nagtulong naman ang tribo na gamutin ang mga sugat sa tulong na rin ng medicina ni Chopper. Si Sanji ay nagluluto pa rin kahit napinsala ang isang kamay. Saka binigyan ng mga tao upang manumbalik ang kanilang mga lakas. Nagbabala naman ng lola na kailangan na nilang umalis kung ayaw nilang madamay. Nakaligtas si Usopp sa pagbagsak dahil isa daw siyang superhero. At agad siyang bumaba at kinuha ang sombrero nang biglang mahulog sa isang tunnel. Samantala inihulog ni Zoro ang mga hiyas dahil ito daw ang nagpapahirap kay Saga. At natutuwa naman ang iba pang kasama dahil malakas ang bago nilang kasapi. Hinahanap ni Usopp si Luffy sa loob ng tunnel nang makita niya itong tuwang-tuwa. At ang tinatawanan pala ng engot ay ang malaking bato kaya takot na takot si Usopp kaya winasak ito ng captain. Sa paglalakbay ay pinakialaman na naman ni Luffy ang isang tali dahil dito ay muntik na silang malibing sa tunnel pero tuwang-tuwa pa ito. Sunod ay nagpadulas naman sila. Kalaunan ay nakalabas na rin sila kaso ang nakita lang doon ay isang tore kaya pumasok ulit sila sa loob. Kaso na-activate na naman ang trap at muntik na silang mahulog. Tapos nauntog pa ang sniper ngunit kalaunan ay nakalabas na naman sila ngunit isang tore lang ulit ang nando doon. Pagkatapos ay napakarami pa nilang mga mapanganib na trap na pinagdaanan kaya pumasok na naman sila sa loob. Hanggang sa makarating sa isa pang tower at doon na inabutan ng liwanag. Samantala naghahanda na sila Saga para sa ritual mamayang gabi. At dahil sa espada nito ay sinusunod siya ng mga marine. Saka humingi din siya ng tulong kay Zoro upang magtagumpay sa kanyang pangarap pagdating ng Red Moon. Binabalaan sila ng matanda sa panganib na paparating. Pero hindi pa sila pwedeng
pwedeng umalis dahil hindi pa nahahanap ang mga kaibigan. Tanong ng matanda kung pakay nila ang legendary sword, giit ni Chopper na gusto itong makuha ni Nami. Ngunit hindi daw ito ang kayamanan na magugustuhan nila, kaya kinwento ni Robin ang alamat tungkol sa tatlong prinsipe na naglaban upang maangkin ang napakagandang priestess. Ngunit dahil sa mga nagbuwis ng buhay ay dumating ang isang sumpa sa isang espada na naglalayo ng pagkawasak, at nalalaman pala ito ni Robin sa nakasulat sa pader ngunit kulang na ang impormasyon kaya si Granny na ang nagtuloy ng kwento. Upang mapigilan daw ang pagdanak ng dugo ay pinili ng napakagandang priestess na magpakamatay. Dahil dito ay nasilyohan nila ang kapangyarihan ng evil sword sa pamamagitan ng tatlong hiyas. Kaso sa tuwing 100 taon ay naglalabas na naman ng evil power ang espada, kaya kailangan nila itong kontrahin gamit ang tatlong hiyas na dapat ay magawa nila ngayong gabi. Giit ni Locos na nais ni Sogga na tuluyang buhayin ang kapangyarihan ng sinumpang espada. Giit din ni Maya na magkababata daw sila Sogga at Zoro. Kaya sa nakaraan ay pareho silang naging mga bounty hunter. Isang gabi ay napakaraming pirata ang kinalaban nila ng magkasama. Ngunit nadisgrasya si Sogga nang mahuli ito ng kadena, tapos may apoy pa sa ibaba. Ngunit bago siya mailigtas ni Zoro ay sumabog na ito. Nakasurvive daw si Sogga ngunit hindi na magamit ang kanang kamay. Nang dumating daw si Sogga sa isla ay napakabait pa nito kaya naging fiancé nito si Maya. Kaso isang gabi ay inatake daw sila ng mga pirata kaya napilitan si Sogga na gamitin ang kapangyarihan ng evil sword. Subalit naging masama na rin ang ugali nito, at maging ang Marine Dojo sa isla ay kinokontrol na rin ng espada. Muntik na namang mamatay si Usopp dahil sa kanyang captain. Subalit nahulog na naman sila sa isa pang trap, kung saan nakakita sila ng tubig at nakita ang tatlong hiya sa kamay na pindot si Luffy kaya tinangay sila ng malakas na tubig. Balak ni Maya na magpakamatay na lang din para mapigilan ang muling pagkabuhay ng sinumpang espada ngunit tutol dito si Sanji. Sagot ni Granny na wala silang magagawa dahil ito ang tadhana. Kalaunan ay nagkaroon ng pagyanig saka lumabas sila Luffy at Usopp. Saka sinabi ni Usopp na kinalaban ni Luffy si Sogga na may kakaibang espada. Ngunit nang malaman na iaalay ni Maya ang kanyang buhay ay naisip ng bida na talunin si Sogga. Sinisisi naman ni Maya ang sarili dahil siya ang dahilan kaya napilitan si Sogga na gamitin ang evil sword. Subalit nabuhayan sila nang makita na nakay Luffy ang tatlong hiyas. Dahil dito ay hindi na kailangan ni Maya na ialay ang buhay basta magagawa lang nila ang ritual. Ang nakita nilang mga tore ay gagamitin din pala nila sa ritual kaya naisip nila Usopp at Luffy na isa pala silang genius. Nagpalit na si Maya ng magandang kasuotan para sa ritual at sa utos nito ay nagliwanag ang mga hiyas. Sunod ay kailangan na lang nilang ilagay ang mga ito sa mga tore bago pa sumapit ang Red Moon. Samantala nang hinawakan ni Zoro ang espada ay nalaman niya ang mga nangyari kay Sogga sa isla at nalaman din niyang ito ay isang sinumpang espada. Alam ni Toma na kapag sumapit na ang Red Moon ay tuluyan na siyang mawawala sa kanyang sarili dahil sa kapangyarihan ng evil sword. Kaya habang hindi pa ito nangyayari ay nais niya munang makalaban si Zoro. Nagpatuloy sila sa pagalingan sa espada gamit ang kanilang mga kasanayan, ngunit pinigilan sila ni Sogga at tuluyang sinakop ang buong pagkatao nito ng evil sword, saka inutusan na bumalik sa posisyon. Nainis si Zoro dahil tila naging isang puppet na lang si Toma. Dahil dito ay sila naman ang naglaban upang mapigilan ni Zoro na lumunin ito ng kadiliman. Ngunit tila napakalakas na ng kanyang kaibigan, saka gumamit ito ng apoy laban sa kanya pero sumugod pa rin si Zoro at umatake kaso hindi ito nasaktan. Saka inamin ni Sogga na kailangan niya ng dugo ni Zoro para tuluyan na siyang lumakas at muling naglaban ang dalawa tapos nagpalabas ito ng isang ahas na tinutuklaw ang swordsman hanggang sa tamaan siya sa balikat at saka sa puwet saka inihagis nito. Pinrotektahan naman ni Luffy ang dalawa mula sa mga marine subalit napakarami ng mga ito at pinaputukan pa sila ng bazooka. Ngunit sumugod pa rin sila dahil doon isasagawa ang ritual kaya pinabanda ni Luffy ang mga cannonball sa kanila saka tinalo pa ang ibang marine. Sa itaas na parte nito isasagawa ni Maya ang ritual para mapigilan ang kapangyarihan ng evil sword. Samantala sa isang tore ay may nagbabantay din kaya napalaban din dito sila Sanji at Locos. Kinalaban ng Cook ang isang malakas na tauhan ni Sogga ngunit binatukan lang ito saka pinatalsik. Dahil dito ay nailagay na niya ang hiyas. Bumungad din kila Usopp at Robin ng mga bantay ngunit nagtago lang ang sniper. Sa kagamit ang Devil Fruit ay inihagis lang sila ni Robin. At ang leader nila ay kiniliti lang ng dalaga sa kahinila ito para ibalibag sa lupa. Sila Nami naman ay ginamit ang sandata para mahulog ang mga marine sa tulay. Ngunit natalo na ni Sogga si Zoro at kinuha pa nito ang kanyang dugo bilang alay. At pagsapit daw ng perpektong Red Moon ay makukuha niya na rin ang minimiting kapangyarihan. Ngunit bumangon pa rin si Zoro at nakipaglaban. Saka nagbuga pa ito ng green flame na nagpatalsik sa binata sa pader. At balak pa nitong ubusin ang kanyang dugo para sa espada. Ngunit nalaman niyang may nagsasagawa ng ritual gamit ang mga hiyas dahil sa liwanag sa kalangitan. Gamit ito ay nakagawa ng shield si Maya sa isla mula sa Red Moon. Kaya nababawasan ang kapangyarihan ni Sogga. Dahil dito ay nagtungo siya sa lugar at inatake si Maya para pigilan ito na
sinalo naman ng ating bida, ngunit muling umatake at natanggal ang shield kaya nagbalik ang kapangyarihan. Nang sumugod si Luffy ay pinaulanan ito ng mga firebolt, saka pinagsusuntok ngunit hindi sila magkatamaan. Saka tumalon at kinuha ni Luffy ang atake nito na pinabalik lang sa kanya. Tapos sumipa pa at gumamit ng bato, ngunit muling umatake ng fireball. Saka umatake ng demon fire ngunit nagpaikot-ikot si Luffy at pinabalik sa kanya ang sariling atake at hindi ito tinigilan hanggang sa mapatalsik niya na naman ito. Ngunit nakumpleto na ang kapangyarihan kaya nagsimula ng sumanib sa kanya ang espada at nagkaroon ng pagsabog. Dahil dito ay katapusan na ng buong isla dahil napakalakas na ng kapangyarihan ni Saga. At inatake din ito ang kinaroroonan nila Maya. Ngunit naghahanda pala ang ating bida kaya muli na naman siyang inatake ng kalaban. At nang makalapit ay nagagawa ni Luffy na tamaan ito pero napatalsik din siya. Sa kabila nito ay nagpatuloy si Maya sa ritual. Aatake sana si Luffy ngunit binalibag siya nito sa pader at inatake pa ng kapangyarihan. Samantala sumugod si Toma kay Nami kaya tutulungan ito ni Chopper. Sa kabila ng ginawa ni Saga ay nagawa pa ring makabangon ni Luffy sa kainihagis nito ang bato at nagawang masipa ang kalaban tapos pinagsusuntok ito ng mabilis. Pinipilit bumangon ni Zoro kahit wala na siyang lakas. Habang patuloy ang pagsuntok ng bida ay ipinagpatuloy ni Maya ang ritual. Sila Chopper ay kinakalaban naman si Toma hanggang sa masuntok niya ito ng solid sa sikmura at tinamaan pa ng Gomu Gomu no Bazooka saka sinipa niya ito sa lupa ng napakalakas kaya nabitiwan ng espada at naglaho ito. Subalit bumangon si Saga at nagkaroon ng umiilaw na tato ng espada at kaagad na inatake si Luffy gamit ang mas malakas na kakayahan. Sunod ay tinanggal nito ang shield ng buwan at tuluyang kinuha ang mas malakas na kapangyarihan na nagpapayanig sa buong lugar. Samantala napatalsik naman ni Chopper si Toma. Gihit ni Maya na naniniwala siyang makakabalik ang fiancé nito. Nang sumugod ang bida ay pinatalsik lang ito agad, ngunit natuwa pa ang ating bida sa labanan. Dumating din doon si Zoro dahil nais niyang tapusin ang kaibigan. Patuloy pa rin si Maya sa ritual ngunit nabasag ang mga hiyas dahil sa kapangyarihan ng Evil Sword. Lumabas na rin ang 7 bituin dahil kay Maya kaya nalalabanan na ni Saga ang kapangyarihan. Subalit nagpatuloy ito sa pag-atake at napatalsik sa ere si Zoro. Tumalon din si Saga sa kanaalala ni Zoro ang nakaraan nila ng kanyang kaibigan hanggang sa tuluyan niya na itong tapusin. Dahil dito ay lumabas na ang kapangyarihan ng Evil Sword. Ngunit bumagsak na rin si Zoro at si Luffy naman ay nagugutom. Dahil sa nangyari ay mapayapa na ulit ang kanilang isla. At nagbalik na rin ang dating fiancé ni Maya. Kinabukasan ay kaagad na umalis ang mga pirata habang nagpapasalamat naman ang mga natulungan nila. Saka naalala na ibinigay pala ni Zoro ang kutsilyo niya bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Sa barko ay food trip ang ating mga bida dahil sa maraming pagkain. Nang biglang dumating ang malaking hippo rhino na nagkagusto sa kanilang barko, kaya nag full speed na sila patungo sa bago na naman nilang adventure.